Ito yung time na akala ko imposible, but with God, all things are possible. From Matthew 19 verse 26. Hello, ako nga pala si Julie from Bicol, Philippines na ngayon ay nasa bansang Finland at isi-share ko sa inyo yung journey namin mag-asawa papuntang Finland. Ito talaga yung time na akala ko imposible na magkasama kaming dalawang mag-asawa sa abroad. Pero sabi nga, nothing is impossible with God. Bali, almost 2 years na ako sa Finland na makuha ko siya kasi nga di ko pa alam na pwede pala kunin ng partner kahit di kasal. Yes, you heard me right. We are not married. And please don't ask me why. Pero buti na lang din at pareho kaming single. Walang sabit. Kaya naman, nang malaman ko na pwede pala ang cohabitation, ay agad akong nagdesisyon na kunin siya dito sa Finland para makasama ko. Kasi sa aminin man natin sa hindi, mahirap ang long distance relationship. So bali may mga anak kami kaya yun ang naging grounds namin para makapunta siya dito sa Finland. At okay na nga, pwede na ang cohabitation kaso nagka-problema naman kami sa pagkuha ng passport niya kasi may problema ang pangalan niya. Kaya kailangan naming ipakorek yun dahil sa Pinas, medyo matagal yung naging proseso nun. Inabot ng almost 6 months para makakuha siya ng panibagong birth certificate. So ayun, kaya natagalan talaga ako sa pagkuha sa kanya. Almost 3 years ako nagantay para makapunta siya dito. Then nakakuha na nga siya ng passport at doon na nagtuloy-tuloy yung proseso sa pagkuha ko sa kanya under family reunification at cohabitation. Akalain mo yun, hindi kayo kasal pero pwede mo siyang kunin dito sa Finland para magkasama kayo. Yun talaga yung pinaka-thankful ako dito sa Finland kasi may family reunification. Nung nasa airport na nga kami ay grabe talaga ang kaba ko kasi nga yung ipinadala sa kanya na visa ay may naka-attach na need niya kumuha ng exit clearance at nagpanic ako kasi di ko alam kung saan kukunin yun. Although may mga nakalagay na number doon pero nang tinawagan ko, walang nasagot. Kaya naman, napabahala Lord na lang talaga ako. Tapos, diba, aware na tayo na istrikto ang mga immigration officer sa Pinas. Kaya grabe yung kaba ko noon sa immigration. Buti na lang mabait at hinanap lang yung birth certificate ng mga bata para patunay na cohabitation namin at hindi gawa-gawa lang. Sa mga nagtatanong kung magkano nagastos ko sa pagkuha sa asawa ko, yung mga papers na kailangan namin sa Pinas ay umabot ng almost 30,000 pesos. Tapos, yung visa niya na binayaran ko sa Migri is 470 euro. Noon yun at ngayon po ay nag-update na sila. At yung visa appearance niya ay gumastos kami ng almost 20,000 kasi nga po nasa Manila at kailangan niyang bumiyahe galing Bicol. Yung ticket naman namin is inabot ng 2,000 euro plus yung train ticket namin from Helsinki to Kuopio is 80 euro. Kasi nga po malayo yung Kuopio sa Helsinki. 3 months lang pala nag-antay ng